magsama-sama. 'Di ba na parang nung una super team pero alam mo yun parang naging sakto lang pala yung dating nila. Tas ngayon Pero naging ngayon, super team na talaga, 'di ba? pumupunta na talaga doon. Alam mo yun, yung OG nga 'di ba? Na super team nung una tapos ngayon parang nagiging kryptonite somehow ng Team Liquid. So, eto Ng naman, OG. kahapon Falcons natalo sila. So far for Team Liquid, parang wala pa ata silang talo. Check ko lang dito yung stats natin Confident talaga nung Falcons mag-pick dito sa game na to. Sabi mo, pag first pick ka ng SF na hindi mo madalas makikita sa Falcons, usually makikita mong pinipick dito support or hero ni Amar eh. Yes, Team Liquid, wala pang talo. Team Liquid, Aurora, wala din silang talo. So far, sa mga best of 3 natin. Meron silang natuwan sila kanina. Pero ganda ng comeback ng ginawa kanina ng Aurora. So, Liquid, tingnan natin kung Falcons ba ang makaka -1 sa kanilang standings. Kasi, 4 na teams lang po dito mga sir ang kukunin out of the 8 teams So far, Aurora, Team Liquid, Tundra, and Extreme po yung nangunguna. Speed lang kasi yung playoffs natin. Isang mabilis lang. Nung una nagtataka ko siya, kala ko baka baliktad yung teams. Sabi ko, kung may tendency kasi mag-first pick ng SF, most likely Liquid. Nung tinignan ko yung ban nila, nakaban yung Huskar agad. Sabi ko, okay, Team Liquid yan. Wala namang reason para mag-ban ng Huskar yung Falcons eh. So, mas pinili na lang nila dito. Kasi si Mickey, sanay na sanay sa mga range hero. Pero, if you're gonna face SF, mas maganda dito. Siguro, pwede ka na mag-Kez, no? Malapitan mo lang tong SF, no? Kaya. I mean, mataas naman yung chance na malalapitan mo yung SF. I mean, nandyan yung Arino Blood, nandyan din yung Purge, dito na yung Shadow Demon. We'll see. Sa ibang hero pa ng Liquid, bali mo kumuha din sila ng support na mabilis lang din makalapit pa, 'di ba? May sakit Ayan. yata ito sa isa. O nga, no? Ay, isang masamang pagkatain to, no? Na may, dito, face mask. Tofu naman, naghanap pa sila. Sila ngayon nag-Mars, no? Itong Liquid, no? Parang steel pick na lang. Naalala ko yung background ng Liquid sa XG. May XG, di ba? Ano ang issue ni Amar? Meron daw siyang i-announce. Yung ko sa kanya. May i-announce daw siya. Baka sa in-game. Tingnan natin, boss, no? Yan, plus na nga sila. And for fourth pick ng Liquid, Shan. Yan, nilabas ang Liquid. Expected niyan mga sir. Expected din natin na gano'n ang pang-counter nila dito sa Sharifin. Gusto nila na malapitan agad. Pero kung ikaw dito na nalabas na yung hero, would you convert SF Mike sa mid? Tingin mo? Mid, Mandarin? Parang hindi Mandarin eh. Okay na yan, bigyan mo na kay Skitter yan. Laban na yan. Kuha ka na lang ng mid na kahit mga primal beast ka niya. Hindi, may tago kasi. Ang pangit. Sun King, no? Yung mga ganun, no? Hindi, ban nga eh. Ay, ban pala. Ayun ngayon madalas nakikita natin sa first pick ng Falcons eh. Warlock. May enough disable yung Liquid. Kailangan nilang nila ng AoE damage para masulit yung fatal bands. Yeah. They have completed their supports dito. Ganun din sa kabila. Warlock, Shadow Demon, tas Clockwork, and Ringmaster. So, sa kabila, guys, masasabi ko sa Liquid, okay, makakapag-sustain talaga. Mukhang ini-ensure nila dito yung lane ng Kez. Oo nga. Na at least tataba talaga. Eto si BK. Ito, speaking of tataba talaga si Mickey, hindi threat yung katapat mo, Tide Hunter. Paparman mo lang yan. Diba? I mean, kung may kill yung potential pa nga dyan, looking towards Kez ka pa eh. Unless, medyo pumalya ng positioning dito yung Warlock. Siya lang naman yung hindi naman mabilis o madali patayin yung Kez diyan sa may top. Yung daw, issue ni Amar, may eye infection daw siya. Kaya hindi daw makalaro. Totoo ba? Wala ba si Amar ngayon? Sino ba yan? Sino ba yung sinasabi niya na merong eye infection? Be like Miracle. Nagkasakit. Diretso pa rin, no? Nagwala sa tournament bigla.
Anong tournament yun yung ano siya? Sobrang tagal na nun. Hindi ko, basta ang alam ko lang, hindi ko makakalimutan yung kasi food poisoning, tapos nag-invoker na gano'n, nagwawala. Ayun nga, si Amar daw. Si Amar, nagkakuliti daw si Amar. Saberlight. Diyos ko Lord. Nagkakuliti si Amar. 2-0 liquid. Tapos na. Kaya pala kaya pala parang hindi rin confident mag-pick ng offlane yung Falcons. Kasi si Saberlight ang offlane nila. Baka mamaya pag hindi na kaya gamitin ni Malrin yung intended na hero, biglang hindi ko kaya boss eh. So, nag-stand din na si Saberlight? Stand in Saberlight. Thank you. Thank you sa mga natin dyan, sa mga info. Nakita na kasi natin yung may mga stand-in na Falcons nung wala si Skitter, carry nila si Satanic. Okay, ang galaw. Minalala ka bang times na nawala si Malrin dito? Like, kahit for a short moment? Oo. Yeah. Tapos kumusta? Parang si Lauren of Ata nag-stand in nun. Nung nawala si Malrin. If I'm not mistaken. No questions asked. Lauren of yun. Nawala siya actually. Nawala talaga si... Isa sa reason kung bakit maganda galaw ng Aurora, Lauren of. Pero as for wala kayong offlane? Pinakitaan. Kaya talaga. So si Amar kasi talaga isang masasabi natin dyan, isang challenge to for Falcons ngayon. And then daw si Queen din daw yung nag-stand in nun. Si Queen tama ba? Sabi sa Si Queen or si Loronov, mga ganon. Yeah, nawala talaga si Malrin ng mga times. Pero tignan na lang natin, iba pa rin kasi yung factor na, kung alam niyo naman, kung compare niyo si Amar kay Saberlight, syempre Amar ka, 'di ba? Yun pa lang parang okay, tignan natin kung paano magiging galaw dito ng Falcons with Saberlight offlane. Kaya pumasok pala itong mga watermelon na pick kasi Saberlight hero. Isa din sa mga Saberlight hero is yung mga Underlord, so hindi binigay na ng liquid dito. At saka, ilang beses nakakatalo to si Saberlight sa Team Liquid. Nung VPP sila. Nagpapatalo. Nakakatalo sila. Tinatalo nila. Ayun. Tong Liquid. Like, tayo ata nagkakas palagi. Ay, hindi. Iba kasama ko. Kaya basta tanong ko to eh. Last year. Mga 2 beses ata nila na deny tong Liquid. 2 beses ata. If I'm not mistaken guys sa chat, pwede nyo naman i-share din, di ba? Tama naman ako sa na gano'n. Mukhang nung tinanong nga si Saberlight kung anong feeling na natalo may ilig, baka gano'n. Pero like parang wala lang sa kanya, pero 2 beses na ata na nila. Kita natin dito. So as for Team Falcons, malalaman natin dito ang hero na ni Malrin. Tapos nag-Midtide Hunter may iba lang. Midtide Hunter. Ito na naman sa last series, kinakabahan na naman. Ayan, mga repa natin dyan. Shout out sa inyo. Malakas ang liquid ngayon kahit may Amar pa dyan. Ayun Totoo, nga boss. Totoo. Malakas nga yung liquid eh. Kaya nga yung kalaban nila, nagkaroon ng Saberlight yung yung Falcons. Parang mas dumali buhay ng liquid. Pero sana, di ba? Kahit nasabihin naman natin performance-wise, mas okay talaga si Amar compare mo kay Saberlight. Yan sa Saberlight alam mo yun, magkaroon ng something or carry bristle ba? Yan ang sinabi. Natalo niya yung kontra sa liquid na nasa BP siya. Virtus Pro pa sila. My Dearest, pinapanood ko ngayon. My Dearest na K-drama. Ano yan, may boss? My Dearest. Tingnan ko nga. Si ATF po again ay wala dito due to health reasons. Ayun, kuliti. Pero Storm Spirit for the side of Team Liquid, which is ito rin yung sinasabi natin kanina, the moment na nakita natin yung Fez, get someone na parang pwede rin makalapit dun sa SF and yung kinuha nila. Okay. Bristleback, kakaiba ang adjustment dito na nangyari. So, parang may mga handicapping teams nakikita natin dito na si Ace, parang may face mask. Nagkakasakit ba sila? Actually, ako din, ko lang. Flu season din ngayon eh. Yun. Pero Pinas tayo, iba silang bansa. Pero ano talaga mo ngayon eh? I don't know.
Di ba, saan ba tayo dito? May nagtatanong Mike sa ano? Liquid ako? Liquid ako. Liquid ako, mga I bossing. mean, no question, wala akong ano, parang hindi ko kine-question yung hero ni Malrin. Very Malrin hero yan, 'di ba? Strength hero sa mid. Magulo, manggugulo yan, matik, medium, mabilis ang item at yung ano niyan, XP niyan. Pero mas gusto ko lang heroes talaga dito ng ng Liquid dahil may pan-check talaga sila sa SF. Yep. Kung di ka makulong, andyan yung purge. Sabihin natin, may ringmaster na pwede kang itago pero hindi naman nun ma-out duration yung purge. Paglabas mo ng escape pack, may purge ka pa rin. Tapos may arena pa, 'di ba? Tapos kahit mag-BKB ka, may wizard para makontrol ka eh. Andyan yung Warlock Golem. MVP Saberlight. Siguro maniniwala pa ako na sobrang lakas ng Falcons pag nakuha ni Saberlight yung mga Underlord. Kaya binanang Liquid. Pero you'll never know, no? Si Saberlight naman, alam niyo naman, minsan, pag gumana talaga to si Saberlight, gagana siya. So, ang magiging lang dito ng Falcons ngayon, magiging daloy ng team nila is wala silang offlane na carry. Si Amar kasi nag-offlane na carry. So more on utility ata ngayon. And then pure na si Skater talaga the usual offlaner ang meron sila ngayon. 'Di ba? Ayan guys Ayan, share nyo na yung stream guys. Kahit last series na po tayo dito. And diretso pa naman tayo. Liquid 2-1 ba tayo? Road to 8 AM ba tayo dito mga bossing? I don't know. Possible na possible. Ito din yung Telegram natin na group chat. Scan nyo lang ang QR code para maka-join kayo dyan sa mga kulitan and tamisan. May mga pamigay dyan sa ating TG. Tignan na lang natin yung game number 1 itong dalawang teams. Hopefully, hindi ganun katagalan ng games natin ngayon kasi medyo napupuruhan tayo siya. Medyo napapadalas ang mga 50 minutes game natin. Oo nga eh. Pero nung kahapon 2-0 ako, Mike Actually, ito yung gusto kong tignan siya. Kung with the kasi kay Amar nang galing talaga yung kasabihan na yung statement na ayaw niyang tinatapos ng game kasi gusto niya pumapalo ng creeps eh. Since wala si Amar dito, magiging mabilis ba laro ng Falcons? Oo. At least utility agad sila dito. So, depende na lang din kay Saberlight. May palag pa naman, hindi pa naman to sure. Din ng Liquid. Pero these teams talaga are gonna try hard kasi 4 lang talaga ang makakalusot mga sir. Puti kung bait ni Saber ito. Bristleback mid no? Oo, buo na buo yung good luck doon Hindi lang GL good luck talaga. Bakit? Wala, ito yung binabasa ko lang yung yung mga comments natin. Kasi yung medyo ko dito. Hindi ko nasuot yung glasses ko. So, ito yung opening mga sir. Wala. Magiging free dito yung Storm, no? Sa mid, no? Pero kung Bristleback ka, alam mo naman, makakapag-farm ka rin talaga, no? Oo, matig yan. Hindi nga hindi nga mo problema yung Bristleback dyan sa mid eh. So, ang tatlong bounty nga nakuha dito ng Liquid as from the start. Ganda ng kanilang dito. Oh, God. Agent Saberlight, let's go ba? Pwede. Hati yung comment section eh. Kaya nga, sobrang no, nga Amar, ako eh. no problem. Sabi sa Facebook. Pasensya din kung hindi ko nababasa mo siya ng mga comments yun. Tapos may kakakol na. Amar is the problem mo, di ba? Hati eh. Kung mananala dito ang ang Falcons, malalaman mo talaga, no? Kasi ang Liquid, kaka-champion lang nito. So, di ba? Tingnan natin kung ano yun. Siyempre, kahit naman sabihin mo, hindi mo naman parang i-compare na o hindi mo nahanapin yung laro talaga na ginagawa ni Amar kay Saberlight. Wala na eh. Hanapin mo na yung laro ni Saberlight kung ano yung magagawa niya, ma-offer niya this game. But why do you last pick na dito, Bristleback, Mike? Ba't gano'n ang naging ng Falcons tingin mo? They want someone siguro na mag-front pass? other than the Tide Hunter. Kasi parang di mo nasan yung Tide Hunter na mag-front kasi counter na agad yung draft ng Liquid. Kaya, ang dami nilang ways to kill yung Tide Hunter. So, they pick someone na tanky at the same time kaya lumain dun sa Storm Spirit. Kasi kung titignan mo yung mga hero ngayon ni Maldain, especially yung pick niyang Sun King nakaban eh. Yung Primal Beast naman parang hindi mo gagamitin kasi dami pang ka-cancel, hindi mo masyado utilize yung ulti mo. Magko-cover talaga sila dito. Kaya Di ka rin naman magti-timber sa game na to. May purge. Skater. Sabog ka sa Storm Spirit. But mid si Amar, wala si Amar mga boss.
Sardinas ba muna kayo? Depende na lang Depende na lang sa inyo. Ang odds dito, ano naman natin, favoring Liquid talaga. Radiant's bottom tower is under attack. Dito mid lane, bote na Bristleback. Ang ginagawa nila sa Bristleback na mid is yung Boots of Bearing. So I don't know if that's the game plan pa din dito Okay lang dito. ng Falcons. Pag pinerge ka, pwede ka na mag-boots of bearing. Oo nga, no? Maganda din. Siguro isa din yon na factor na Bristleback sila mid. Kailangan nila ng pang-Boots of Bearing. Kung ganun, marami naman pwedeng hero. Mga ganon. Malalaman natin naman dito, Mike, no? Kung di naman siya mag-boots of bearing, okay lang din kung mag-tread siya. Kasi yung iba nga, nagkaka-shell boots lang eh. Tapos pag maganda yung naging situation, naka-build na ng item, mag-boots of travel eh. Si Boxy dito. Alam niya na rin yung ginagawa. So, post 5 sila, parehas dito ni staking. Kaya nung nakag siya, tumayo lang siya. Tapos konting sidestep lang. Biglang palit ng laning. Facey, Tofu sa top. Ito yung set ng concept na Tofu na ano? Nga pala. Tama pala. Paras pala sa 4. Yun na nga. Uy. Ang sinasabi ko siya na maraming ways to kill that Tidehunter. And First Blood, nakuha dito ng Liquid, which is brought us by Quinic. If you got questions, guys, PM nyo lang page at may sasagot sa inyo dyan. Anytime, anywhere. Pero, not a good start. Lalo na si Mickey nakakuha ng kill. Narinig ko yung anytime, anywhere. Nakalimutan ko na. Ano nga yan? Nasa utak ko talaga dito. Naku, si Saberlight pa. Binigyan pa dito ng First Blood. Sustain lang talaga dito si Warlock. Paratis mine yung kill. Kita mo, kakabalik lang dito. Bigla siyang haras. Okay mo. Wala, may order kasi. Orb of Blight tong si Mickey, kaya medyo nararamdaman ni Saberlight yung right click niya. Kung ikaw ang dito, would you go for the Deso pa rin? Oh. Okay lang. Lalo na, yung kalaban mo, puro makukunat. Tapos gamit na gamit yung Deso. Pero kung magbabattle Fury build siya, okay lang din. At least masasabayan mo sa scaling yung SF. So, Depende na lang sa gusto niyang approach na playstyle. Kung gusto niya ba sabayan ng farm o gusto niya kumuha agad ng kill. Kasi kung sasama siya sa mga kampi niya na go lang ng go agad, wala naman masyadong disable yung Falcons eh. So parang alam mo yun, kaya mo makalapit. okay. Ito lang masasabi ko. Maganda ang storm dito sa game na to. So walang catch Walang pang-catch talaga kay Nisha. Unless masusurprise siya ng rabbit o mahuhook siya. Other than that, wala na eh. Mga ganun, no? Hindi nga nila nakita kahit ganun ng pinik dito ng Team Liquid. Ay, shoutout sa mga tropang Twitch ha. May nagpapa-shoutout kanina, tropang Dasma din. Yamot daw kakabuhat si Amar. Yun lang. Basta Saberlight, wala na. Ang maganda, na lang. Item na lang, tsaka kahit mga 3-man damage, masaya na ako doon kay Saberlight. Kailangan nilang mag-dominate dito sa lane, no? Kasi ang ginagawa ng mga teams, sino-shutdown nila si Amar. Pero mukhang gustong i-shutdown. Iba ang gusto ng Liquid. Etong si Skater. Look at Tofu. Body block yun. Nasa siya dito. Nasa loob. That's a boss 5 Warlock. Walang battery assault, kaya freely nakaka-forward Tsaka yung yung support fatal ng punch dito, Mike. Continuous yung damage. Walang papatay ba si baby mamaya? Ako, boss. Yung Kes, boss. Kids, Makatihan, may boss. purge din naman sila eh. Oo. Actually, pag ganito nga na, mampatay mo agad yung front lines na Falcons kahit hindi na yung SF purge mo. Basta may Daedalus yung Kes, kaya niyan. Daedalus Basher. Niwanan na ni Tofu yung Kes dito sa top. No, wala eh. Wala namang gagawin sa kanya yun eh. Wala namang gagawin sa kanya yung Hunter. Hello kay James sa Twitch. Shoutout sa'yo, boss. Nisha. Gusto ng i-contest nga dito. Pero nasa top. Ata dito yung power. Haste rune yata to. Illusion na ata, boss. Ay, haste. Ata haste. Isip mo na yan. Haste. Kukunin na lang. So, babalik pa siya dito, ha. Farm lang muna. Hindi naman siya makukulangan ng mana dyan tsaka HP talaga since yung Bristleback spam sa kanya ng spam ng skin. Ito yung maganda. Na first blood man si Saberlight, at least hindi niya sunod-sunod na dito. Na rin, Pag naka-farm sunod-sunod na yan, baka iba na yung mag-stand din ng game 2. Oo nga, totoo, di ba? Mga ganun. Parang pinapabayan lang din ng Team Liquid. Kasi pabayaan mo si Saberlight. Pero kasi Amor yan. Ang ano mo ngayon dyan, Focus ka talaga dyan. kailan maaayos ang situation ni Amar?
Kung magkakaroon ka ng eye infection. Ay, si Seb din kasi nagkaroon ng eye infection. No? Hindi, kasi iba sa kanya. Hindi naman kuliti yun. Ito, sa kuliti ba talaga? Iba din eh. Eye infection parehas eh. Di O, ba? ibang eye infection yan. Hindi, yung kay Kay Seb, iba Seb ba kasi yun? inoperahan yun. Baka operahan din siya, Mar. Ganda nung palubog dito. So si Boxy, gumawa dito ng Wisdom Shrine. And as for Liquid, 2 supports. Unang mag-online. Sarap niyan, boss. Ganitong early, sobrang halaga pa naman ng level 6 ng Warlock. Huwag na huwag niyong bibigay agad yan, boss. Magsha-shaman place yan. Mag-a-arena to take tower. Yun yung naging kabayaran. Ay, arena tuloy ano, golem to take tower. Oo, yun yung naging kabayaran dito, Mike, na ano na nga, yung Tidehunter solo sa top. Kasi busy din dito yung dalawang support ng Falcons. Eh, napabayaan dito yung Wisdom. Ito yung setup nila. Pagkatapos yan, merong spear na pwedeng-pwede. Si Skeeter, Patay ka na. inabot ng spear, paktay ka diha. Klarong-klaro pa. Susunod ka pa yata. Sneaking, running away. Bebo. Oy, naku, bumalik pa. Ayun lang. Bumalik pa sa Magkakaspir to eh. nakaraan para mabigwasan. Bakit ka bumalik, boss? Di dire-diretso mo nalalakad mo. Buhay ka na. Boss, pa-shoutout in Bisacol accent. Unsa man idong. Unsa man imong gusto dong. Unsa man ni Dong. Alam mo yun? Unsa man idong. Uy, nandito din si Mickey. And Skeeter, actually, kakabuhay lang nito. Patay ka, Inabot boss. na Level 4 ka naman. lang. Level 4 against level 7 na core. Bugbog malala. Boss. Ay. Mag-level 8 na agad to. Ito lang si Saberlight. Mataas pa naman yung level. There goes Malrine. Merong double damage nga dito yung Bristleback. They're gonna commit this Ravage, and after that Top one, stick. eto si Mickey makaka-grappling out. Bagsak pa ni Tofu. Dito yung bato. And there goes Fighted, boss. Liquid, turning things around. Malrine, makunat siya dito. Maybe mapapatay niya. Eto si Tofu pag sumabog pa siya. Yan, napatay dito yung Warlock. Gagamitin yung kanyang Naku po. Raptor Dance. At ginawang shish kebab dito yung Bristleback, and that's Mickey with a double kill. Nakapag ano kasi, nung in-attempt dito ng Ringmaster ng Falcons, i-chain lockdown o disable yung kesa may top. Nakapag-stick kasi before tumama yung laso nung ano laso tuloy. Yung latigo. Itong Ringmaster, kaya dapat na ano, hindi sila naging successful patayin dito yung kesa. And with that, turn around sila, kited, even with the amplified damage dito na meron yung, ito yun eh. 20 magic stick. Ang timing dapat yan eh. Kaso nakapag-stick eh. Kung di nakapag-stick yung patay naman agad si Mickey sana eh. Di ba mapapalo siya ni Maldrin na may amplified damage? Kaso wala. Kited sila, boss. Nakapag-stick eh. Sa simpleng ano lang yun. Sa simpleng nakapag-pop ng stick si Mickey. Nanalo sila ng sobra sa may fight na yun. At saka with these instances of team fights early, you need rotation also from your post 1, di ba? Kung gyrocopter pa yon, maganda na sana yung rotation doon sa top, di ba? Nitong Team Falcons. Pero yung Shadow Fiend dito ni Skeeter, kaka-level 5 lang mga bossing. Tapos, isipin mo yung kalaban mong carry, nakakuha ng kill. Nakuha niya pa yung siya yung nakalasa doon sa pinakamayaman na hero ng Falcons kanina. Pag ganyan, Pwede ka mag-deso build dito. Deso BKB ka. pag ganyang lamang pa naman ng Liquid, tuloy-tuloy na. Totoo, boss. Sila yung mga teams na nag-under talaga palagi. Tapos, isipin niyo yung crowd control nila Ravage lang. After nun, pwede na pwede na magtuloy-tuloy. Hindi na matatakot, no? Etong Team Liquid, no? Snaking. Alam niyo, pwede ka ta-spirit dyan, boss. Tutulungan, wala nga ditong patawa ditong si Ace na commit pa yung kanyang arena. So, i-convert na lang natin dito ng Liquid Fire Push. Medyo sa tagilid nga yung pag warlock ka parang clockwork ka, ayaw mo talaga may kalaban na Mars. Kasi pag nagkags ka, magagamit pa against you. May spear ka pa. Oo nga. Straight na lang dito yung Falcons so far. Pero nag-iingat pa rin sila. They know na nauna na dito nakuha ng Liquid yung bottom. So pwede ding dumef agad dito sa top. Hindi ko nakita kung nag-deso build na bagad yung quest or battle. Ano siya? Vladimir siya dito, Mike. Si Kez. Kapag gano'n, ano nga, hindi na mag-battle fury yan. Deso build na nga yan, most likely. At gusto nga nila dito ng fast game. So, kaya mag-snowball ng hero nila eh. Wala silang Ravage dito. Ay, may Ravage naman ulit. Okay. Meron silang smoke. Ito yung hindi man nakikita sa Falcons. Yung kanilang offlane na sumasabay sa early.
Kasi nga, si Amar, farmer talaga. So napipilitan nilang iparotate din to si Saberlight. Nag-a-adapt na lang dito sa ginagawa ng Falcons. But Falcons, wala silang mabe-benefit sa kanilang smoke attempt. Hirap. Wala kasi silang catch yan. Ayan, si Ace. So pwede. Naku, namatay si Snaking. I don't know who picked him. It's Mickey. Habang si Nisha, minamicro na lang dito. Naghahanap ng opening. Unahin nila dito yung makunat na hero. Nagamit pa yung arena with the counter Ravage connecting onto 4. But what can you do pagkatapos nga dito? Nakuha na rin ng liquid yung gusto nila. Tsaka late yung Ravage. Ayun pa naman yung counter mo talaga sana sa Mars na pick. Basta nag-arena, Ravage mo lang yung Mars, wala na eh. Tsaka yung sinasabi mo, Mike, na pag walang Ravage, pwedeng gumuot tong liquid. Ganda na yun. Pagkatapos nun, pumikot pa sila. Uy, grabe. Pupush pa sila dito sa mid. You see that golem. Isa sa mga, isa sa mga item na hindi mo e-expect na first build ng carry mo. Silver Edge. Para dito kay Kes. Which is gamit kasi you're up against Tidehunter, against Bristleback, di ba? Why not Silver Edge agad para wala na yung kunat-kunat. Tofu, kumuha na ng mid golem or yung golem sa mid tapos Grabe. pwede pang gamitin dito sa top. Pa level 8 pa Ay, lang yan. kumuha lang ng stacks dito, boss. Ang daming stacks. Ang lambot! What the hell? Dalawang tira lang dito sa snaking. Sarap mo. Yung galvanized charges nung Storm Speed. Walang Ravage, hindi matatakot. Walang pero purge. Boxy, kinakailangan nga mag-ingat. Disengage pa rin yung liquid dito. Hindi rin wala ring enough na mana masyado dun yung Storm Spirit to counter to make a counter play. And first item dito, choice ni Maldrin, that's the Blade Mail. Hindi siya nag-boots of bearing. Kailangan niya. Walang magagawa yung boots of bearing niya sa early game na sila yung dehado eh. Kung sila yung lamang, pwede pa sana eh. Mickey. Silver Edge yan mamaya. Position. Eto na. Ginamit agad. Maureen, na-force yung kanyang Blade Mail. So, buying time. Pero iniiwan wala sa ka Saberlight, boss, ha? Ito na, si May Nisha. arena yan. May shield rune pa. Dito yung Storm. Tapos na. Hindi matatakot. Ito si Nisha. After the pick-off, he's going straight dito sa mga support sa likod. And the follow-up from the Arena of Ace. And Crit goes down. There goes Bristleback. At susunod pa, ito si Saberlight. And you know, wala tayong Shadow Fiend dito. Magpa-farm lang talaga dito si Skitter. Sobrang vulnerable kasi ng SF. Kung sumama siya dyan, isa lang din siya sa kakainin na Team Liquid. Yeah, Isipin maging mo, collateral damage siya dyan. nanalo ng fight yung Liquid na nung wala man lang namamatay o kahit nag-half HP na hero sa kanila doon. Pwede nang itawag dito, boss. Kung ako pa, dito yung Falcons. Masyado na akong nasakasaktan sa nangyayari dito. Ginagawang emerald doon ng Liquid tong Ang game na to. Skitter na nga, sir. Kaka-madness lang. And, I mean, at least, di ba? Medyo nakakahabla siya sa net. Ay, tumiyok pa. Net worth, Nagbibinata ka, boss, ah. 400 and 400 na lang. Actually, 100 na lang. Nasa 6k net worth na Naku, rin siya. alam nila. Alam nila. They're going for the portal. Mapipick off pa Wala eh. to. Nagkaroon ng teamfight sa top. Walang humabol na SF. Diba? So, alam mo na kung nasa yung SF. Nasa baba lang. Nascan pa nila dito, Mike, si Skitter. Ayun ang masakit sa lahat. Saan Nagkaroon sila ng, kanyang ng confirmation talaga na nandito yung SF. Pero hindi nila itutuloy. Okay, meron pa namang stacks. Malalim na daw masyado at may tier 2 pwede mag-TP, may Ravage. Baka mabaliktad pa. Ayaw mo pa rin maka-free hit yung SF. Tipong magtatanong kung sino. Tawag nyo na Falcons Massacre nga, boss. Totoo, boss. Sige lang. Siguro mga 2 Ravage pa. Pwede pa. Bago malaman na dito ng Falcons na wala na talagang epekto. Kung hindi sila mananalo sa teamfight, this is a total disaster. There goes the teamfight, guys. Binagsak ni Tofu yung kanyang golem under the arena. Si Malrin is gonna drop down to half HP. Okay. Si Mickey, kinancel yung kanyang Raptor dance with the Ravage. And also, meron pa tayong Requiem para ma-cover up lang ni Skitter yung kanyang mga kasama. And yung sinabi nga ni Mike, pag magpapakita ka pa, Sumama ka pa. alam mo, Pwede na daw. lista na madadamay ka dito sa teamfight na to. Ayun pa naman yung isa sa mga
key to victories ng Team Liquid ng early. Na pag nadadami at nadadami nyo sa SF yung team fight, alam mong yung kalaban mo, mataas yung tendency na mag-call din ng GG. Ay, yung arena ni Liquid ni Is, alam mo. Kinontrol niya lang talaga, wala silang ginagawa. Inayaan nila yung kiss na trumabaho doon. Oo, at saka isipin mo dito, Mike, wala naman namatay sa Liquid. Ano na naman sila, ha? Pangatlong successful team fight. Ang kulit ng comment sa picture. Ano sabi? Imbis na yung... Ayun, tulog ko sa akin. Kamot sa hindi makatibos. Pero yun nga, yung comment sa Twitch ito ako. Imbis na yung mga playerang nabibit, siya yung nabit. Muntik na maging turbo yung laro, ha? Baited yung bit ko sa Falcon, sabi. Balita-balita din kasi, boss. Mga ganon. Pero hindi mo naman masasabi na sure win kasi. Kaya isipin nyo, kagaya sa NBA, wala naman sure ball sa mga ganong bagay. Yung sa NBA nga, yung GSW versus di ba, Nuggets, di ba? Wala nga sila Curry at saka yung all-star lineup nila. Eh, natalo pa, di ba? Natalo pa ng GSW kamakailan lang. Kahit butaw yung nila lineup. Ano mo, di ba, pag nag-work. Pero ngayon, ibang story to, hindi mag-work talaga sa Falcons. Kung ano daw yung tinagal ng Aurora, yun naman daw yung kinabilis ng Liquid. Malay nyo naman, di ba? Matter na noon. Malay nyo na. Alas 4 na tayo nagsimula dito, Mike. Alas 4 na tayo nagsimula. Supposedly, alas 3:30. Radiant's bottom tower is under attack. Inahanda ko na nga sarili ko, Buti road nga to natulog. 8 AM tayo dito eh. Buti nga natulog at naligo ko eh. Siguro ko si Amar yung offlane. Di tsaka parang hindi rin kasi this game parang di ko naman si Saberlight. More of drop kasi yung problema nila eh. Ginawang sabaw, napapaitan ng Falcons. Aray mo. Nyeto ka naman, nagbanggit ka ng pagkain ng ganitong oras. Baho naman ang trip mo. Gusto mo mag-ano na ako ng pagkain? Ay, lambot ni Maldrin na purge lang bossing. Aray ko. Siguro may mga dyan. Sino dyan yung mga naglapag sa Falcons nang hindi alam na may stand din yung Falcons? Ngayon masakit eh. Ako na yun, boss yan. Kasama mo matutulog mamaya. Si Mike, hindi ka iiwan yan. Kung katulad ng hindi pag-iwan ng Team Liquid kay Snaking. Kanina pa niya lang pinapatay si Snake. Ilang beses nang namatay dito yung Clockwork. Siguro mga 6 na. More than 5 na yan. Nasusolo kill siya dito ni Mickey din eh. Pag ikaw yung Clockwork, I don't know, isasacrifice mo na lang ba yung sarili mo? Which is, kailangan. Pero after that, mga hookshot, mga ravage, kailangan manalo dito ng Falcons eh. Di ko na nga binanggit yung boss Dibrix eh. Ano naman? Huwag na ba tayo maging hard kay Saberlight? Nag-stand in na nga yung tao, inaano nyo pa ha? Palaroin nyo si Amar kahit may kuliti. Kahit plus 20 ka sa Liquid, no? Sa odds, no? Grabe. Sa Tormentor, Mike. Kung Falcons to, tapos ganito. Uy. Kung Falcons to, kasi Amar taonin ko to eh. Maganda Pwede to. pang comeback eh. Ito, may Maganda surprise to. Ravage. May dagger na eh. Surprise factor for Falcons. Looks like this is it. Pero Liquid, they're totally predicting every move from Falcons. There goes Tofu. Binagsak na Uy! dito. Isang hit lang. Putik control din. Parang ina-assassinate lang dito sa Snakey. Pagkatapos niyan, meron tayong Requiem at tumagos pa si Nisha on that Requiem. I don't know. Falcons nga dito. They're gonna run. Wala na nga silang aabutan na kinabukasan. Surprise Ravage nga. 5-man team wipe, Mike. Surprise Ravage, hindi nagamit. Sarap mo. 5-man wipe, boss. Walang kahirap-hirap. Naburo yung binuksan yung delata eh. GG agad, 21 minutes. 21 Pinagdebo lang. minutes. Mga bossing, 2.28 ang ating score. Yun na yun. Alam mo talaga pag yung carry mo kasama sa namamatay at walang magawa sa teamfight yung team nyo, alam mong pwede pang tawagan na ng GG. Sa inyo kasi, ayun na sana yung surprise factor nga na dagger Ravage. Kaso ang nangyari, wala. Hindi nag-work, boss, yung Walang nangyari sa Hindi kanila. nag-work talaga, guys, yung mid bristleback. Kita mo naman sobrang ni Saberlet, sobrang lungkot.
Ano yun? Could be a good Kasi stand-in from him, opportunity, pero kahit ano kasi sabihin mo, ikaw sisisihin ng mga tao eh. Nag-stand-in ka sa Tally Falcons. Ikaw sisisihin ng mga tao, matik eh. kawawang-kawawa dito ang inabot ng Falcons, guys. As you know, wala naman si Amar. MVP natin dyan direct. Huwag na natin patagalin. Parang yung game lang dito. Sino ba ang MVP? Saberlight. Sabertooth. Hindi siya. Hindi man lang namatay yung Storm kasi Storm game nga. Yun mga Walang sir. uhuli sa kanya eh. 'Di ba? Pero yun na nga mga sir, isang fast game lang for the side of Liquid. Let's do hope na yung Falcons dito mag-ayos sila ng draft Draft, nila. Kasi yung draft talaga nila yung problema kanina. Wala. Hindi nila magagalaw o matatouch yung draft ng Liquid. Especially na yung Liquid at nalo pa ng laning stage. And the draft nga dito yung naging problem. That's why naging massacre nga yung ating first game. Napaka-easy for Team Liquid. And let's see sa game